Mr. Silent Channel. Kabanata 116 hanggang 120. Patay. 0116. Saglit na pinanood ni Yefan ang babae na samuka sa tabi ng ilog, at nang matapos siya, kumuha siya ng ilang tisyu sa kotse, lumakad at iniabot sa kanya. Tara, panasan mo. Pinunasan ni Su Qingzhou ang gilid ng kanyang bibig, huminga ng malalim, namumula ang kanyang mga mata, at tumingin kay Yefan, salamat. Well, sasabihin ko lang na may foresight si Lola, at muli kitang iniligtas. Nakangiting sabi ni Yefan, kaya, talagang tama na pakasalan mo ako. Ang nagligtas sa aking buhay ay maaaring maging isang bodyguard, ngunit walang kinakailangang ito ay asawa ko, walang pakialam na sagot ni Su Qingzhou. Tiningnan ni Yefan ang babae ng may emosyon, Xiaoshu, naglalaro ka bang mahirap hanapin? Napukaw mo ng buo ang aking pagnanais na manakop. Nakaramdam ng kaunting kaba at paninikip si Su Qingzhou nang maramdaman niya ang nagniningas na tingin ng lalaki. Ngunit pinanatili pa rin ang isang malamig at mapagmataas na pag-uugali, sino ang nakikipaglaro sa iyo? Ikaw ay isang kalapitang mababa ang lipad, at ito ay walang kinalaman sa akin. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Su Qingzhou at mabilis na naglakad pabalik sa kotse. Mas mabuting ako ang magmaneho, katatapos mo lang sa muka, nakangiting sumunod si Yefan. Hindi. Matigas na tumanggi si Su Qingzhou. Natuwa si Yefan na marinig ito, dahil ang tono ni Su Qingzhou ay halatang mas mapanloko kaysa sa nauna. Ito ay nagpapakita na, pagkatapos na gumugol ng napakaraming oras, mayroon pa ring gantimpala. Nang papasok na si Yefan sa kotse, nakarinig siya ng banayad ngunit napaka-fatal na tunog. Kung hindi maganda ang tenga ni Yefan, hindi niya makikilala ang tunog na nagmumula sa ilalim ng chassis ng kotse. Ikalat mo. Hindi maganda. Ito ang bomba. Biglang nagising si Yefan, nakalagay na pala ng ring snake ang bomba, pero dahil ipapakita ng bomba na isa itong homicide, hindi na nila ito binalak na pasabugan hanggang sa huling minuto. Ngayong nabigo ang kanilang dalawang pumatay, ang natitirang mga nakatagong mamamatay ay kailangang gumamit ng huling paraan. Ang bilis sa ilalim ng mga paa ni Yefan ay sumabog sa sukdulan, at ang kanyang katawan ay gumalaw sa harap ni Su Qingzhou halos kaagad. Binuksan niya ang kanyang mga braso, mahigpit na niyakap si Su Qingzhou, at ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Nanlamig ang katawan ni Su Qingzhou, likas na gustong itulak ang lalaki, ngunit nakarinig siya ng marahas na pagsabog sa kanyang mga tainga. Boom! Isang apoy ang sumabog sa kalangitan, at milyon-milyong mamahaling sasakyan ang nawasak ng matataas na paputok. Ang mga metal na pinto at mga pyesa ng sasakyan ay lumipad sa lahat ng direksyon na tila sila ay namamatay. Kitang-kita ang lakas ng pagsabog. Niyakap ni Yefan si Su Qingzhou at tumalon, halos lamunin sila ng shockwave at nagniningas na apoy ng bomba. Naramdaman lang ni Su Qingzhou ang mainit na hangin sa kanyang katawan. Mahigpit ang pagkakayakap sa kanya ng dalawang kamay ng lalaki, at kasing tigas ng bakal ang malakas nitong dibdib. Ang dalawa ay nahulog sa berdeng sinturon sa tabi ng ilog. Bagamat si Su Qingzhou ang unang lumapag, ang dalawang kamay ni Yefan ay naging bahagi ng epekto ng pagkahulog para sa kanya, ngunit si Su Qingzhou ay hindi nasaktan. Ang pagsabog na ito ay nagpabingi ng kaunti sa mga tainga ni Su Qingzhou, at ang tunog ng ingay sa tainga ay nagpahihilo kay Su Qingzhou, at natagalan bago siya gumaling. Nanginginig ang katawan ni Su Qingzhou, at tumindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Sa wakas ay alam na niya kung bakit biglang sumugod ang lalaki para yakapin siya, kung bakit niyakap siya ng mahigpit, mali talaga ang pagkakaintindi niya sa kanya. Ngayon lang, makalipas ang isang segundo, baka patay na siya. Yefan! Yefan! Ilang beses tumawag si Su Qingzhou, ngunit hindi tumugon ang lalaking nakahiga. Nilunok ni Su Qingzhou ang kanyang lalamunan at nahihirapang gumapang palabas mula sa ilalim ng lalaki. Nang makita niya ang likod ni Yefan, bumuhos ang mainit na luha sa mga mata ng babae. Ang tanging nakita niya ay sunog na itim at ang kanyang damit ay nasunog. Sa kabilang banda, halos buo ang kanyang katawan. Makikita na nadala ni Yefan ang lahat ng lakas ng pagsabog gamit ang sarili niyang katawan. Ang lalaking ito, sa maikling panahon, ay hindi nagatubili na gamitin ang sarili niyang laman at dugo para protektahan ang kanyang buhay. Ganun ba talaga siya kahalaga sa puso niya? Sa pag-iisip nito, walang pakialam si Su Qingzhou, pilit niyang pinatalikod ang lalaki, inabot niya at tinapik ang mukha ni Yefan, at umiiyak na nag-aalala, Kayong Fan. Kayong Fan, gumising ka. Anong nangyayari sa iyo? Ano ang pinagsasabi mo? Kahit paano sinampal ni Su Qingzhou si Yefan o niyugyug ang lalaki, hindi tumugon ang lalaki at nakakamatay na ipinikit ang kanyang mga mata. Walang dugo ang mukha ni Su Qingzhou, ang nanginginig niyang maliliit na kamay ay nakaunat sa hininga ng lalaki. Pagkaraan ng ilang segundo, dalawang linya ng malinaw na luha ang bumagsak sa mukha ni Su Qingzhou. Mahina ang paghinga ng lalaki na halos hindi na niya maramdaman. Dumating. Yefan, huwag kang mamatay. Nakikiusap ako sa iyo, buksan mo ang iyong mga mata dali. Nabulunan si Su Qingzhou, mabilis niyang inilabas ang kanyang mobile phone, at natarantang sinabi, Ako. Tatawag ako ng ambulansya. Maghintay ka. Magiging maayos ka. Sa sandaling ito, gumalaw ang tuyong labi ni Yefan, at nanlabo ang kanyang mga mata, Xiao.
Zhu. Nang inag ang buong katawan ni Su Qingzhou, at napayuko siya sa gulat. Hinawakan niya ang kamay ni Ye Fan at sinabing, nandito ako. Kamusta ka? Malubha ka bang nasugatan? I should. No way. Mahinang bulong ni Ye Fan. Napaluha si Su Qingzhou at malakas na umiling, hindi ka mamamatay. Tatawag ako ng ambulansya para sa iyo. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Nanlalabo ang mga mata ni Ye Fan. Ibinaon ni Su Qingzhou ang kanyang ulo sa lalaki, kumikibot ang kanyang mga balikat at hindi niya napigil ang umiyak. Huwag mong sabihin. Siguradong tinatakot mo ako. Hindi ako nakikinig, hindi ako nakikinig. Isang malungkot at panghihinayang ngiti ang ipinakita ni Ye Fan, I'm sorry. Hindi ako makakapunta sa iyo para kunin ang certificate, hindi ko matapos ang sinabi sa akin ng lola ko, kailangan mong alagaan ang sarili mo sa hinaharap. Narinig ang lalaki na bumababa ang tunog ng puso ni Su Qingzhou ay tila tinadtad ng kutsilyo. Itinaas niya ang kanyang ulo, pinunasan ang kanyang mga luha at nagmakaawa, huwag kang mamatay, di ba sabi mo gusto mo akong pakasalan? Pangako ko sa iyo na iyon lang. Hanggat nabubuhay ka ng maayos, pupunta kami upang kunin ang sertipiko bukas. If you dare to die, I will just. I'll deduct your salary. Narinig mo ba yun? Si Su Qingzhou ay hindi nakakaintindi, ang mabahong lalaking ito ay palaging nagagalit sa kanya, palaging gustong samantalahin siya, at palaging tinuturuan siya ng leksyon. Galit ako sa kanya. Pero bakit palagi siyang gumagawa ng isang bagay na nagpapadurog sa kanyang puso at nakakaantig? Ito. Clear na matagal na silang hindi magkakilala, at marami pa ring hindi nagkakaintindihan, kaya bigla na lang niya gustong umalis. Nahirapan si Su Qingzhou na tanggapin ang katotohanan ito, kaya nalungkot siya at umiyak na parang isang walang magawang batang babae. Ikaw, willing ka ba talagang magpakasal sa akin? Mahinang tanong ni Ye Fan. Hindi maibuka ni Su Qingzhou ang kanyang bibig para magsalita ng sobra, gaano man niya pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha, tumanggo lang siya, payag ako, payag ako. Kaya huwag kang mamatay, okay. Bakit ang tanga mo, ako sa iyo hindi maganda. Woo, ang. Saglit na sigaw ng babae, nang marinig niya na biglang nawala ng boses ang lalaki. Nanlamig ang puso ni Su Qingzhou, maaaring patay na si Ye Fan. Bigla niyang ibinaba ang kanyang ulo, ngunit nalaman niyang nakatingin sa kanya si Ye Fan na may makitid na ngiti, nakapikit at nakangiti. Asawa Xiaoshu, anong oras tayo pupunta para kunin ang sertipiko bukas? Kabanata 0117. 0117. Sa karunungan ni Su Qingzhou, nang makita ang eksenang ito, paanong hindi ko pa rin maintindihan ang nangyari ngayon lang. Sinadya talaga nitong lalaking ito ang mga salita niya. Dahan-dahan, ang kahihiyan at pagkagulat sa puso ni Su Qingzhou ay nauwi sa hinaing at hinanakit, at pagkatapos, ang emosyong ito ay napalitan ng lamig na parang isang ice cellar. Sa mata ng babae, ang nagyayelong lamig na lumabas ay sapat na upang agad na mag-freeze ang mga tao. Kinuha ni Su Qingzhou ang isang malaking pebble mula sa flower bed sa tabi nito, at walang sabi-sabi, itinaas ito ng mataas, at binasag ito sa ulo ni Ye Fan. Pupunta ako. Patayin mo ang asawa ko. Sa sobrang takot ni Ye Fan ay tumalon siya mula sa lupa, at nagkataon lang na tumama ang bato sa lupa. Ikaw, huwag kang tumakbo, ako, papatayin kita. Si Su Qingzhou ay tumayo at umindayog, at binato muli si Ye Fan. Umiwas si Ye Fan, iniwasan ang suntok ng babae, at pagkatapos ay direktang niyakap si Su Qingzhou mula sa likuran. Maayos naman ang yakap na ito, ngunit aksidenteng nahulog ang susing kamay sa dibdib ng babae. Hey! Naramdaman ni Ye Fan ang kapunuan at lambot sa kanyang braso, at hindi niya napigil ang sabihin, Xiaoshu, kaya napaka-predictable mo. Kadalasan, hindi niya ito nakikita, ngunit pagkatapos hawakan ito, nakilala niya si Su Qingzhou. Hindi mas bata kaysa sa Shu Lingshan na iyon. Basta, bitawan mo ako. Namula si Su Qingzhou hanggang sa dulo ng kanyang mga tainga, at nagkaroon na siya ng puso na tumalon sa ilog. Hayaan mo na lang, hindi ko sinasadya. Matapos bitiwan ni Ye Fan ang babae ng may pag-aatubili, nagmamadali siyang umatras at nakangiting sinabi, anyway, magiging asawa kita bukas, kaya hindi mahalaga kung hawakan mo ito. Go to hell. Hindi ako. Ibinato ni Su Qingzhou ang bato. Yumuko si Ye Fan sa gilid at iwinagayway ang kanyang daliri, kanina lang nangako ka sa akin na hanggat nabubuhay ako, susundan mo ako para makuha ang sertipiko. Ikaw, ang marangal na presidente ng Splendid Group, ay hindi na makakabalik sa iyong salita. Nagsinungaling ka sa akin. Akala ko mamamatay ka na. Hindi kumbinsido ang sinabi ni Su Qingzhou. Masayang sinabi ni Ye Fan, handa kang pakasalan ako kapag namatay ako. Hindi ba't mas magiging masaya ako sa buhay? Okay, alam ko na ang iyong intensyon, hindi na kailangang ipaliwanag. Ako, ikaw. Galit na galit si Su Qingzhou na nagsikip ang kanyang utak, sisibog na ang kanyang ulo, tinapakan niya ang kanyang mga paa, at naglakad palayo. Hinabol siya ni Ye Fan at nagtanong, asawa, saan ka pupunta? Kailangan mo pa bang magtanong? Umuwi ka na. Pinandilatan ni Su Qingzhou ang lalaki, alam din niyang hindi niya kayang patayin ang taong ito,
ang natitirang bahagi ng scrap car ay ipaubaya ito sa Defense Bureau at sa kumpanya ng seguro, pagod na pagod siya ngayon. Tuwang-tuwa si Yefan, "Oy, wala kang pakialam kung tawagan ko ang asawa mo. Gusto mo talagang pakasalan ako?" Gagamitin na sana ni Su Qingzhou ang software para tumawag ng kotse, nang marinig niya ito, nang agad ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Maniwala ka man o hindi, tatalon ako sa ilog at magpapakamatay ngayon. Marunong akong lumangoy, ililigtas kita, huwag kang mag-alala." "Asawa," mataimtim na sabi ni Yefan. Huminga ng malalim si Su Qingzhou at tinitigan siya, "Sa susunod na linggo ay ang araw na matatanggap mo ang iyong sweldo at bonus sa basketball." Natigilan si Yefan, pagkatapos ay tumayo ng tuwid at nagsabi, "President Su, nagkamali ako." Nang makita ni Su Qingzhou ang hitsura ng lalaki, hindi alam ni Su Qingzhou kung iiyak o matatawa, kaya sa wakas ay inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya, "May problema." Makalipas ang kalahating oras, bumalik ang dalawa sa kanilang tahanan sa Belo County. Naglalakad papunta sa sala, napagtanto ni Su Qingzhou na si Tia Jiang ay nasa ospital sa susunod na 2 araw, at silang dalawa ay nasa bahay. Nang hindi sinasadya, naramdaman ni Su Qingzhou na medyo kakaiba ang kapaligiran, maingat niyang sinulyapan ang lalaking nasa likod niya, ngunit nakita niyang nakaupo si Yefan sa hagdan sa labas ng pinto at hindi pumasok. "Ano ang iniisip mo?" Natarante si Su Qingzhou at lumabas para magtanong. Si Yefan ay naglalabas ng sigarilyo, nagsindi ng isa para sa kanyang sarili, at sinabi sa humihingal na boses, "Kailangan kong pag-isipan kung paano haharapin ang problema ng mamamatay tao. Hindi problema ang tawagin sa iyong pintuan ng napakatanda. Siya ay isang walang hiya at mabahong tao sa tabi ng ilog ngayon, ngunit ngayon siya ay napakaseryoso at seryoso, ang pagbabagong ito ay nagulat kay Su Qingzhou. Kami ay kumikita. Siyempre, may mga tao na hindi maaaring kumita ng pera. Normal lang na mapot. I've been mentally prepared. Ang pagnenegosyo ay isang bagay na dapat mong isaalang-alang, ngunit ang pagprotekta sa iyo ay isang bagay na dapat kong isaalang-alang, nakangiting sabi ni Yefan. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mapupulang labi at nagtanong, "Kung gayon, ano ang gagawin mo?" Lumingon si Yefan para tingnan ang babae, "Xiao Shu, sa tingin mo ba ang pumatay ay mula sa pamilya Zing o sa White Short Gang? O iba pa? Mga kaaway. May pagkakaiba ba? Dahil ang pamilya Zing ang nag-sponsor ng White Short Gang, ang dalawang ito ay iisang raccoon dog. Kung tungkol sa iba pang mga kaaway, hindi ko alam." Sabi ni Su Qingzhou. Tumango si Yefan, tama ang babae, at malamang na may plano siya sa kanyang puso. Nag-alinlangan si Su Qingzhou, at sinabing, "Ikaw. Huwag kang masyadong impulsive, tutal, sila ay isang buong gang, gaano ka man kalakas, hindi mo kayang talunin ang napakarami sa kanila." Mula sa pananaw ng babae, isang pagkakataon na nakaligtas si Yefan sa pagsabog ngayong gabi. Sinabi ni Yefan na may labis na kasiyahan, "Nagsisimula ka ng maawa sa iyong asawa sa lalong madaling panahon. Malapit ka na bang maging asawa?" Alam na hindi na muling seryoso ang lalaki, inilibot ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata sa kanya, hindi siya pinansin, tumalikod at tumakbo sa itaas. "Ha!" Tinapos ni Yefan ang kanyang huling pagbuga ng sigarilyo at tinapakan ang upos ng sigarilyo, pagkatapos ay tumingin sa madilim na kakahuyan sa hindi kalayuan at ngumisi. "Opisyal, matagal ka nang nakatayo dyan, hindi ka ba napapagod?" Makalipas ang mahigit 10 segundo, may lumabas na dalawang figure mula sa likod ng anino ng puno. Iyon ay si Black Hawk at ang kanyang teammate na si Xiao Bai. Sinusundan at iniimbestigahan ng kanilang Longya team si Yefan. Upang maiwasang matuklasan ni Yefan, kahit na kung minsan ay malayo sila, sa pangkalahatan, hindi sila kailanman nawala. Ngayon, napansin nila na si Yefan at ang dalawa ay hinahabol ng mga mamamatay tao. Labis din silang balisa, ngunit hindi nila alam kung paano haharapin ang biglaang pangyayari. Sinong mag-aakala na madaling mahawakan ni Yefan ang lahat ng ito ng mag-isa, at haharapin pa ang dalawang pumatay? Nakakamangha talaga si Mr. Ye. Tinanggal niya ang dalawang pumatay sa Golden Ring Snake at iniligtas si Miss Su mula sa pagsabog. Ang kakayahang ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring taglayin ng mga ordinaryong mersenaryo. "How dare you ask Mr. Ye's strength?" Black Hawk ay hindi nagulat na sila ay natuklasan at tinanong ng diretsyo sa punto. Ngumiti si Yefan, "Hindi ko alam. Anong klaseng lakas ako? Bale kung walang sasabihin si Mr. Ye. Kung may nangyaring ganito ngayon, papatahimikin natin ito sa lalong madaling panahon. Babalaan din natin ang grupo ng mga taong kumuha ng killer sa pagkakataong ito. Sa susunod, hindi na natin sila hahayaang sirain ang kaayusan ng lipunan." Sabi ni Black Hawk. "Babala." Natawa si Yefan, kung kapaki-pakinabang ang babala, paano magkakaroon ng killer organization na Golden Ring Snake? Alam mo mismo na ang negosyo ng pagpatay ng tao ay hindi mapipigilan. Bakit mo binabalaan ang mga tao para talagang gusto nilang makinig sa iyo? Bumaba ang mukha ni Hey Eagle at sinabing, "Maniwala man si Mr. Ye o hindi, gagawin namin ang aming makakaya. Ang Zia ay isang bansang may panuntunan ng batas, at imposibleng kumilos sila ng walang ingat. Ngunit mangyaring huwag pakialaman si Mr. Ye, guluhin ang aming trabaho at magdulot ng mas malalaking salungatan. Kapag nawala na ito sa kamay, ang ating Zia Kingdom Dragon Soul ay talagang bawal."
Tumingin sa kanya si Ye Fan na may kalahating ngiti, at sinabing, una sa lahat, hindi ka Dragon Soul, subordinate ka lang ng Dragon Soul, hindi ka Dragon. Ang mga opisyal na miyembro ng Soul, huwag mong isipin na wala akong alam kaagad pagkatapos bumalik sa China. Pangalawa, kahit na ang mga miyembro ng Dragon Soul ay pumunta sa Huahai upang harapin ang bagay na ito, hindi sila mangangahas na sabihin na tatapusin nila ang mga aktibidad ng pagpatay, dahil mga mamamatay tao sa underground na mundo kami, walang organisasyon ng estado ang nangangahas na masaktan ng madali. Sumeryoso ang mukha ni He Ying, ang intensyon ni Mr. Ye ay labanan tayo. Chapter 0118 Yung bumagsak. 0118. Namilog ang mga mata ni Ye Fan, tumayo siya at naglakad pabalik sa bahay, gabi na, anong ginagawa mo? Matulog ka na. Nang pumasok si Ye Fan sa silid at isinara ang pinto, hindi umalis ang dalawang Black Eagle. May kaina hinalang sinabi ni Xiaobai, Captain, ano ang ibig sabihin ni Ye Fan, masunurin ba siya? Ewan ko ba, bawat galaw ng lalaking to, hindi niya masabi kung ano talaga ang nasa isip niya, mag-ingat tayo, huwag siyang saksakin. Anong laking bag ang lalabas? Lahat ng mapahamak na White Shark Gang, si Su Qingzhou, na paulit-ulit na nag-provoke kay Jingxiu, ay tila hindi nagtuturo sa kanila ng leksyon. Talagang iniisip nila na wala tayong lakas ng loob na disiplinahin sila. Sabi ni Xiaobai. Sumimangot ang Black Eagle, kapag ang White Shark Gang ay kasali, ang pamilya Zing ay kasali, at ang pamilya Zing ay kasali. Ang pamilya Zing ay may malaking impluwensya sa negosyo at politikal na mga grupo ng Huahai, kaya maaari lang muna tayong magbigay ng babala. Oy, hindi nakakagulat na minamaliit ito ni Ye Fan, sabi ni Xiaobai sa pagkabalisa. Sinabi ng Black Eagle, kami ay mga sundalo ng Xia Kingdom, hindi mga desperado. Dapat nating sundin ang mga patakaran at regulasyon, kung hindi, ano ang pagkakaiba sa mga mersenaryo at mamamatay na iyon sa mundo sa ilalim ng lupa. Huwag magreklamo, hindi bababasa, sa pangkalahatan, ang tatlong major ng Huahai ang mga gang ay medyo matatag, hindi masyadong masama, at hindi namin ginulo ang mga gawain na ibinigay ng mga nakatataas. Well, nakikita ko. Tumango si Xiaobai. Nagpunta sina Xiaoyu at Katkan sa bahay ni Zhou Shoujing, tama ba? Kumusta ang sitwasyon? Tanong ni He Ying. Iniulat ni Xiaobai, nakipagkita na sila kay Zhou Shoujing. Sinabi ni Zhou Shoujing na siya ang pinuno ng White Tiger Hall sa ilalim ng kanyang pamumuno, at ang killer na inupahan ni Zhang Huwei ay walang kinalaman sa kanya, at mahigpit niya itong dinidisiplina. Tatalikuran ko talaga ang responsibilidad. Nagpakita ng paghamak si Black Hawk, at pagkatapos ay nagsabi, ipagpatuloy natin ang pagsubaybay kay Ye Fan, at huwag hayaang magdulot ng mas maraming problema ang bagay na ito. Oo, Kapitan. Habang nag-uusap ang dalawa ay bumalik din sila sa monitoring location. Sa pamamagitan ng paghahanap ng signal ng mobile phone, natukoy nila na nasa bahay pa rin si Ye Fan, at naaliw sila. Ngunit sa katunayan, habang nag-uusap sila, tumalo na si Ye Fan mula sa likod ng bahay mula sa isang bintana sa ikalawang palapag. Tiyak na hindi niya kukunin ang kanyang cellphone, dahil ang mga ahente na iyon ay gustong sumubaybay ng mga signal ng cellphone. Si Ye Fan ay hindi nagmamaneho, o sumakay man lang ng bisikleta, tulad ng isang itim na multo, tumatakbo ng mabilis sa gabi. Sinasamantala ang katotohanang gabi na at kakaunti ang mga tao sa kalsada, mabilis na umalis si Ye Fan sa residential area ng Beilu County. Sa pintuan ng isang maliit na convenience store, tumawag si Ye Fan sa publiko. Hindi nagtagal, nakakonekta ang telepono, at si Zhao Zong ang sumagot ng telepono. Kuya Fan. Nang marinig ang boses ni Ye Fan, magalang na nagtanong si Zhao Zong, kanina pa, ano ang mga tagubilin mo sa akin? Mas nirerespeto ko si Ye Fan. Tumutulong ang White Shark sa pugad ni Zhou Shoujing, sabihin sa akin ang address, direktang sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Zhao Zong, natigilan siya saglit, Kuya Fan, ayaw mo siyang patayin sa kanyang lungga, hindi ba? Para sa ganitong bagay, mga kapatid, sumama ka. Hindi na kailangan, ang gulo kong masyadong maraming tao, sabihin mo lang sa akin. Sabi ni Ye Fan. Walang pagpipilian si Zhao Zong kundi sabihin, natutulog na ang panganay na babae, gusto mo bang makausap ang panganay na babae? Kung patuloy kang nagsasalita ng walang kaparirikan, hindi ka na magiging kapatid sa hinaharap, mataimtim na sabi ni Ye Fan. Nanlamig ang puso ni Zhao Zong, at mabilis niyang sinabi ang address, sa takot na magalit talaga si Ye Fan. Matapos makuha ang address, nalaman ni Ye Fan na medyo malayo pa siya sa kinaroroonan niya. Bagamat hindi naging problema ang kanyang pisikal na lakas pagkatapos tumakbo sa ganoong kalayuan, imposibleng matiyak na lalakad siya sa mga lansangan at magdudulot ng maraming kaguluhan. Kaya, sumakay si Ye Fan ng ilang subway stop, pumunta sa isang lugar na may mas kaunting tao, at pagkatapos ay tumakbo sa villa kung saan nakatira si Zhou Shoujing. Sa kalagitnaan ng gabi, sa maliwanag na ilaw na villa, maraming tao ang nakaupo sa sandaling iyon. Ilang malalaking boss ng White Shark Gang, na may mga bodyguard na nakaitim, ay nagkakaroon ng tensyon na pagpupulong.
Sumandal si Zhou Shoujing sa leather sofa, may hawak na jade pipe sa kanyang kamay, at malamig na tumingin sa guest seat, isang manipis na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may itim na leather jacket at dilaw na buhok. Mr. Ghost Snake, ang aming White Shark Gang ay nakipagtulungan sa iyong Golden Ring Snake Organization sa loob ng higit sa 7 taon. Ito ang unang pagkakataon para sa iyo na gumawa ng mga bagay na napakapangit, sabi ni Zhou Shoujing. Ang Ghost Snake ay ang pinuno ng Golden Ring Snake. Sa pagkakataong ito, dahil sa mataas na komisyon na natanggap niya, ang taong napatay niya ay isang kilalang business figure tulad ni Su Qingzhou, at kailangan niyang pumatay ng isang mandirigma na hindi man lang makakapantay sa Young Master ng Golden Eagle Sect. Sa makatuwid, siya ay personal na dumating upang pangasiwaan ang pagbuo. Sa hindi inaasahan, talagang hindi nais na magsimula ng paaralan. Ang dalawang elite na mamamatay tao na ipinadala ay pinatay ni Ye Fan, at ang matataas na pampasabog na inilagay sa ilalim ng kotse ay nabigong patayin ang target. Gayunpaman, ang Ghost Snake ay hindi masyadong naiinib, at sinabi ng hindi nagbabago ang kanyang mukha, ang aming Golden Ring Snake ay itinatag sa loob ng 20 taon at nakilala ng hakbang-hakbang. 10 taon na ang nakalilipas, pumasa ito sa pagsusuri ng International Sci-Tech Association at na-promote sa C-level, umaasa sa magandang kalidad. Reputasyon, solidong plano ng pagpatay. Medyo special ang kalaban this time, dapat sobrang higpit ng training, preliminary estimates, baka may experience na parang mersenaryo kaya very alerto. Gayunpaman, ang ganyang kalaban, dati ay nakatagpo ko na rin ito noon, hindi na kailangang mag-alala masyado sigang Master Zhu, natanggap na namin ang pera, at tiyak na matatapos namin ang mga bagay-bagay. Humph! Huwag kang ang kalokohan. Ngayon kahit ang mga Tagalongya ay dumating na para balon tayo, maglakas loob ka pa ba? Lumabas para pumatay. Ako. Payuhan kang ibalik ang komisyon ng mabilis, hahanap tayo ng isa pang mamamatay na organisasyon na mas maaasahan. Si Zhang Huwei, na nakaupo sa tabi niya, ay labis na hindi nasisiyahan, sa pagkakataong ito ang responsibilidad ay nasa kanya na, at siya ang sisihin sa gang. Siyempre wala sa magandang mood. Pagbabalik ng komisyon. Ngumisi si Ghost Snake, kaming Golden Ring Snake ay hindi nagsusuka ng pera na kinakain namin. Pinagtatawanan mo ba ako, sinusubukan mong manloko? Tinapik ni Zhang Huwei ang mesa at tumayo. Ang mga mata ng multo na ahas ay malamig na kumislap, nakatitig kay Zhang Huwei, nang walang anumang balak na umatras. Itinaas ni Zhou Shoujing ang kanyang kamay at sinenyasan si Zhang Huwei na huwag magalit, matandang Zhang, maupo at makinig muna sa plano ni Ghost Snake. Ang kamay ng Ghost Snake, hindi ko alam kung kailan, may balingkinitang punyal na may uka ng dugo, basta ang gitnang daliri, maliit at maislan. Kalmado niyang inayos ang kanyang mga kuko gamit ang isang punyal, at mahinang nagsabi, hindi ko alam kung narinig mo ito, may kasabihan na tinatawag na original strike. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, linawin mo? Sigaw ni Zhang Huwei. Sumulyap sa kanya ang Ghost Snake at medyo naiinis na sinabi, sa mundo ng mga mersenaryo, kapag sila ay inatake, hahanapin nila ang pinagmulan ng pag-atake sa lalong madaling panahon. Labanan ang pinaka-primitive na umaatake, huwag lumihis, at huwag mag-aksaya ng oras. Ito ang pinaka-epektibong paraan upang malutas ang labanan. Kung tama ang hula ko, ang lalaking iyon na nagngangalang Ye Fan ay tiyak na makakahanap ng paraan upang mahanap ang aming lokasyon, at pagkatapos ay magkusa na mag-counterattack. Paano ito posible? Tatakbo ba siya sa base camp natin? Halika. Mukhang hindi makapaniwala si Wang Jiao, hindi siya tanga, hindi ba siya namatay? Umiling si Ghost Snake, nagkakamali ka, iniisip niya ngayon na kaya na tayong durugan ng puwersa niya, sa atin ang pumatay ay walang laban sa kanya. Kaya, hindi niya tayo sineseryoso. Kinaikit ni Zhou Shoujing ang kanyang mga mata at nag-isip, Mr. Ghost Snake, kung talagang pumunta si Ye Fan dito. Sigurado ka bang sapat na ang mga taong dinala mo para harapin si Ye Fan? Pagkatapos magsalita, sumulyap si Zhou Shoujing kay Ghost Snake at tumayo sa likuran niya. Ang dalawang lalaking nakadamit ay matatangkad din, matipunong lalaki na may tinina na blonde na buhok, nakasuot ng malalaking itim na trench coat, at walang kakaiba sa kanila. Mahiwagang ngumiti ang aswang na ahas, kung darating siya, natural mong malalaman. Fuck you, na si Ye Fan ay hindi mentally retarded, paano siya darating at mamatay ng mag-isa? Kung siya ay maglakas loob na lumapit, papatayin ko siya sa isang putok. Kinuha ni Zhang Huwei ang isang makalumang revolver mula sa kanyang baywang at pinasa ito sa hangin. Kinaweyan niya ito ang kanyang personal life-saving means. Help Lord, I don't think we need to open this meeting today. Anyway, si Lao Zhang ang pumalit sa kasalanan. I'll go find someone to kill Ye Fan and the girl named Su. Aalis na ako. Sinabi ni Zhang Huwei, tumayo siya at kinuha ang isang grupo ng mga nakababatang kapatid para umalis. Pagpasok ko pa lang sa pinto, bubuksan ko na sana ito nang makarinig ako ng malakas na kalabog. Ouch, pupunta ako. Nakita ni Zhang Huwei na itinulak ang pinto mula sa labas, at pagkatapos ay may dalawang batang lalaki na nagbabantay sa pinto, na parang mga sandbag. Nakita ko ang isang lalaki na may sigarilyo sa kanyang bibig at ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, tamad na nakatayo sa pintuan, nakatingin sa kanya na may kalahating ngiti.
Sa likuran niya ay may isang bakuran ng mga bodyguard na hindi kayang bumagsak sa lupa, lahat sila ay bumagsak sa lupa. Ikaw, sino ka? Napalunok si Zhang Hui at hindi namamali na inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. Ang pangalan ko ay Ye Fan, sabi ni Ye Fan, ang hihipan mo ng baril. Chapter 0119 tapos ka na. 0119. Nang marinig ito ni Zhang Hui, namanhid ang kanyang ulo, at pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Zhou Shoujing, Ghost Snake at iba pang nakaupo sa sala. Sa sandaling ito, tumayo na rin si Zhou Shoujing, at nagbabago ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na talagang maglalakas loob na lumapit si Ye Fan. Napangiti si Ghost Snake, napakatapang mo, karapat-dapat kang maging master. Pumasok si Ye Fan Shiren sa silid at naglakad papunta sa gitna ng sala na parang walang ibang tao sa paligid. Sa simula ay nanghuhula lang ako, napatingin si Ye Fan sa Ghost Snake sa tabi ng kanyang mga mata, pero kapag nakita ko sila, nagpapatunay na ang pumatay ay kinuha mo. Nagpakita ng panik si Zhou Shoujing, at nagmaneho pabalik, hinayaan ang lahat ng kanyang bodyguard na tumayo sa harapan niya. Dinala din ng mga Hallmaster level na figure tulad ni Zhang Hui at Wang Jiu ang kanilang mga nasasakupan at tila napapalibutan. Sa ilang sandali, ang buong bulwagan ay napuno ng mga damo at mga puno, at ang kapaligiran ay tense. Hindi mo kailangang kabahan. Natapos si Ye Fan sa paghithit ng sigarilyo, kumuha ng isa pa, sinindihan ito ng dahan-dahan, at sinabing, narito ako ngayon, hindi para pumatay ng sinuman, kundi para pumatay ng mga tao, napakahirap din ako, at kailangan kong harapin ang mga opisyal na iyon. Humph! Hindi maliit ang tono mo, hindi ka nandito para pumatay, nandito ka ba para bumisita? Tanong ni Zhou Shoujing. Masayang ngumisi si Ye Fan, halika na. Magandang salita ito. Kung saan. Pero narito talaga ako para bigyan ka ng babala. Babala. Tumango si Ye Fan, unti-unting nanlamig at walang awa ang kanyang mga mata, at napuno ng nakakatakot na pressure ang buong bulwagan. Si Rao ay ang grupong ito ng mga miyembro ng White Shark Gang ay pawang mula sa damuhan, at ang kanilang mga kamay ay may bahid ng dugo sa ilang lawak, ngunit nang makatagpo sila ng nakakagulat na aura, ang mga balahibo sa kanilang likod ay tumayo. Ang lalaking ito. Nakakatakot kaya. Binibigyan lang kita ng isang pagkakataon, sabi ni Ye Fan sa mahinang boses, huwag mo na akong guluhin muli, at huwag mo nang pukawin ang mga babae sa paligid ko. Kung hindi, pagkatapos ng White Shark Gang, kailangan silang alisin sa huwahay. Napalunok si Zhou Shoujing sa kanyang lalamunan, ang kanyang mukha ay naging asul at puti, nabalitaan ko na mayroon kang malapit na relasyon ni Zisulin, bakit namin ibebenta ang iyong mukha? Hindi ka ba isa sa mga aso ni Ning Zimo? Huminga ng malalim si Ye Fan. Sa isang subo ng sigarilyo, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng panlalamig, makinig sa iyong tono. Mukhang wala kang balak na pahalagahan ang pagkakataong ito. Tumingin si Zhou Shoujing sa multo na ahas sa tabi niya, Ghost Snake. Sabi mo, kung maglakas loob siyang hampasin ng pinanggalingan, papatayin mo siya. Aakyat ka. Tumawa si Ye Fan, orihinal na welga. Pareho kayong ginagawa ng isang anti-missile, kaya hindi kayo dapat magpalabis. Dapat tayong maging maingat bilang isang anti-missile kapag nakikipag-usap sa mga masters. Ang ahas ay ngumiti ng masama, iwinagayway ang kanyang kamay, at sumigaw, lumabas kayong lahat. Nakarinig lang ako ng 7 o 8 nakaitim na mamamatay tao na tumatakbo mula sa 4 na direksyon sa ikalawang palapag ng Villa, at agad na itinutok ang kanilang mga baril kay Ye Sail. Ikaw, kailan ka, kahit si Zhou Shoujing ay hindi alam na napakaraming armadong tao ang tinambangan sa kanyang tahanan. Sinabi ng Ghost Snake, paumanhin, Gang Master Zhu, gusto din naming maging foolproof at hindi mag-leak ng mga chismis. Ang mga baril na ito ay ginagamit lamang ng aming organisasyon upang harapin ang mga master. Pagkatapos ng lahat, si Zia Guo ay may mahigpit na kontrol at hindi ito isang huling paraan. Ang baril ay hindi dapat tumagas ng labis. Marami. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan kita na pumasok sa urn, bagamat nasira natin ang 2 elite, ngunit sa pangkalahatan, ito ay isang tagumpay. Tumawa ng malakas si Zhou Shoujing, tulad ng inaasahan kay Mr. Ghost Snake mula sa Golden Ring Snake, anong mga pakulo ang mayroon ang mabahong batang ito ngayon? Pakiramdam na maayos na ang kabuang sitwasyon, gamaan din ang loob ni Wang Jiu at Zhang Hui, at mapanuksong tumingin kay Ye. Layag. Hindi binago ni Ye Fan ang kanyang mukha, at nagpatuloy sa paninigarilyo, hindi mo talaga alam kung paano pahalagahan ang mga pagkakataon. Ngumisi si Zhou Shoujing at huminga ng kanyang tubo, ang mabahong batang lalaki na pinangalan ng Ye, hindi mo alam kung ano ang gagawin, wala kang mapupuntahan. Napakatigas pa rin ba ng ulo mo kapag malapit ka ng mamatay? Lumuhad ka at yumuko sa aming katulong upang humingi ng tawad, na tinatawag si Ning Zimo na isang asong babae, baka maglaan ka pa ng ilang minuto ang aming katulong, haha. Nginisyon ni Zhang Hui. Hindi umimik si Ye Fan, humihit-hit siya ng sigarilyo ng dahan-dahan, na may mapaglarong tingin sa gilid ng kanyang bibig. Nagtanong ang Ghost Snake, Clan Master Zhu, gusto mo bang patayin siya ng direkta, o arestuhin siya? Huwag mo siyang arestuhin, iwasan si Ye Changming at patayin. Utos ni Zhou Shoujing. Walang problema.
Mag-uutos na sana si Ghost Snake, ngunit pinutol siya ni Ye Fan. Sandali, itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay. Bakit, natatakot? Ngumisi si Ghost Snake. Umiling si Ye Fan, gusto ko lang malaman, naruroon ba ang taong nagpasabog ng bomba ngayon? Napangiti si Ghost Snake nang may pagmamalaki, nandito na. Oh, sabi ni Ye Fan, mabuti yan, kaya hindi ko na kailangang pumunta sa ibang lugar para hanapin ito. Mas mabuting patayin ka dito. Gusto mo pa ba akong patayin? Dapat pumunta ka sa underworld at maghintay. Halika. Tapos magsalita si Ghost Snake, winagiwi niya yung kamay niya. Thud 2-2. Matinding putok ng baril ang nagpasiklab sa buong sala sa isang iglap. Si Zhou Shoujing at ang iba pa mula sa White Shark Gang ay nakaramdam ng pagkabingi, lahat ng bala ay sumugod patungo kay Ye Fan na parang mga balang sa Fire Snake. Si Ye Fan ay parang isang kahoy na istaka na nakatayo sa isang granizo ng mga bala, hinayaan ang mga bala na tumama sa kanya at tumama sa paligid niya. Wala pang 10 segundo, ang mga damit ni Ye Fan ay puno ng mga butas. Ang buong sala ay napuno ng usok ng pulbura, at ang hangin ay puno ng masangsang na amoy. Gayunpaman, ang bawat isa ay dahan-dahan, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago mula sa mayabang sa simula, sa pagdududa, at sa kalaunan, sa natulala at nabigla. Sa huli, ang lahat ay tumingin kay Ye Fan ng hanggal na parang nakakita ng multo, at ang ilan ay nagsimulang manginig. Ang lahat ng mga baril ay wala ng mga bala, at ang mga casing ay nasa sahig. Ngunit, si Ye Fan ay talagang dahan-daang naglabas ng isang pakete ng sigarilyo, kumuha ng isa, nagpatuloy sa pagsindi ng isa, at inilagay ito sa kanyang bibig. Ha! Pinitik ni Ye Fan ang suit at tumingin sa paligid. Ikaw, tapos ka na ba? Sa buong sala, maririnig ang pagbagsak ng mga karayom. Imposible. Imposible. Naisip ng ahas na multo na nakakita ito ng isang supernatural na kababalaghan, kumurap ng husto, at sumigaw, sino ka ba? Tao ka ba o multo? Napalunok din si Zhou Shoujing at iba pa. Sana panaginip lang ang lahat. Humakbang si Ye Fan at naglakad patungo sa ahas ng multo, hindi mahalaga kung sino ako. Dapat kang pumunta sa underworld. Ang buong katawan ni Ghost Snake ay nataranta, alam na ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, nang walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang punyal ng walang pag-aalinlangan, humakbang, at sinaksak si Ye Fan sa lalamunan. Ang pinakamalinis na pagtatangkang pagpatay ng isang assassin, ginawa ito ng Ghost Snake ng napakaayos. Gayunpaman, nang dumampi na ang kanyang punyal sa lalamunan ni Ye Fan, ang isa sa mga kamay ni Ye Fan ay napisil na ang talim ng punyal. Isang grupo ng mga tao ang natigilan, dahil ang kamay ni Ye Fan ay hindi man lang nasira. Keng! May malutong na tunog ng pagkabasag ng metal, at nabasag ang punyal. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumislap, ang kanyang kaliwang kamay ay humawak sa ulo ng ahas ng multo, at ang kanyang kanang kamay ay tumusok sa punyal sa bibig ng ahas na multo. Paft! Natusok ang dagger mula sa likod ng ulo ng aswang na ahas, at agad na namatay ang ahas na aswang. Kabanata 0120 Maliit na Hipon. 0120. Sinipa ni Ye Fan ang bangkay ng Golden Ring Snake Leader gamit ang isang paa, humihit-hit ng sigarilyo at nagpatuloy sa paglalakad. Boss! Umungol ang dalawang matipunong lalaki nang makitang pinapatay ang aswang na ahas. Halos sabay-sabay, silang dalawa ay nag-double team kay Ye Fan mula kaliwa pa kanan, at bawat isa ay naglabas ng matalim na machete, na parabang pupunitan nila si Ye Fan sa 8 piraso. Ngunit hindi ito nilingon ni Ye Fan. Nang hiwain ng dalawa ang mga kutsilyo sa kanyang balikat at likod, hinawakan niya ang kanilang mga pulso gamit ang kanyang backhand. Tulad ng paghahagis ng mga sandbag, inihagis ni Ye Fan ang dalawang malalaking lalaki sa hangin na may isa sa bawat kamay. Bang bang! Bang! Nagkaroon ng dalawang shocks. Ngunit pagkatapos lumipad ang dalawang tao sa langit na parang mga bola ng kanyan, natama nila ang malaking kristal na chandelier. Ang kristal na lampara ay kumikinang sa lahat ng dako, at ang agos ay damaloy, at ang dalawang malalaking lalaki ay lumipad sa langit nang hindi alam kung paano, at pagkatapos ay nagbanggaan sila sa isa't isa. Nang matamba ang dalawa, bumagsak din ang mabigat na kristal na lampara. Boom! Ang dalawang malalaking lalaki ang nabasag hanggang sa duguan, at maraming lugar ang pinaso ng kuryente, na naging itim na coke. Iniluwa ni Ye Fan ang upos ng sigarilyo at bumulong-bulong, sea-level na organisasyon lang, sa tingin ba nila ay laganap na sila sa lupaing ito? Ngayon ang maliliit na hipon ay talagang sanay na makakita ng maliliit na batis, at sa tingin nila maaari silang pumunta sa karagatan. Bumantong hininga, naglakad si Ye Fan patungo kay Zhou Shoujing ng mag-isa. Ang mga tao sa audience ay natakot na, at walang nang ahas na pukawin muli si Ye Fan. Hindi makakapasok ang mga bala, at abnormal ang kanyang lakas. Ang taong ito ay isang buhay na impyerno. Ang ganitong uri ng halimaw, na maglalakas loob na pumatay sa kanya, ito ay isang pagpapala kung hindi siya papatayin. Lumapit si Ye Fan kay Zhou Shoujing, bahagyang nakataas ang mga sulok ng kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay parang malamig na liwanag ng buwan. Alam mo kung bakit hanggang dito na lang kayo? Umiling si Zhou Shoujing, nanginginig ang buong katawan.
Kahit na alam ng mga lalaking na-recruit mo na mag-aaklas ako mula sa pinanggalingan at pinili kong maghintay at makita, at ito ay epektibo, ngunit hindi nila pinansin ang isa sa mga pinakakritikal na issue. Iyon ay, sa harap ng ganap na kapangyarihan, hinding-hindi ka magiging ito ay pagsira sa sarili mula pa sa simula, at lahat ng ginawa ko ay walang kabuluhan. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay, sinampal ang mukha ni Zhou Shoujing at sinampal siya, at nagtanong, naiintindihan mo ba? Si Zhou Shoujing ay malapit ng umiyak, ang kanyang karaniwang tindig at kamahalan ay hindi na ginagamit sa lahat ng oras na ito, ang kanyang pagtawa ay mas masahol pa kaysa sa pag-iyak at siya ay nagmakaawa, Ginoo. Nakikiusap ako sa iyo, hayaan mo kaming umalis. Handa kaming makinig sa iyo at makipagkulitan sa iyo. Ang mga gusto kitang patayin at si Su Qingzhou ang ama at anak ng pamilya Zing, nagtatrabaho lang kami para sa kanila. Hindi siya pinansin ni Yefan, ngunit tumalikod at kumaway kay Zhang Huwei, ikaw, halika rito. Nagulat si Zhang Huwei, ngunit naiiling na lamang niya ang kanyang ulo, tumango at yumuko, iniliit ang kanyang ulo, kung may gagawin ka, umorder ka lang. Isang grupo ng mga miyembro ng White Shark Gang ang lihim na hinamak ang taong ito, na talagang tumalikod sa larangan ng digmaan at gustong makinig kay Yefan. Ibigay mo sa akin ang pistol. Ah, hindi. Ibigay mo. Nagmamadaling ibinigay ni Zhang Huwei ang baril kay Yefan. Anyway, ang bala ay walang silbi kay Yefan. Dinampot ni Yefan ang baril, inion ang kaligtasan, at binaril ng hindi sinasadya. May dagdag na butas sa noo ni Zhang Huwei, at siya ay nahulog at namatay. Natakot umihi ang mga taga-White Shark Gang, bakit hindi man lang kumustahin itong mamamatay tao? Hindi alam ni Zhang Huwei hanggang sa siya ay namatay ng napakabilis. Itinutok muli ni Yefan ang baril sa noo ni Zhou Shoujing, sabi ko sayo, isang pagkakataon lang ang binibigyan ko, ako ang pinakamahalagang tao. Kinasusuklaman ko ang mga taong hindi pinahahalagahan ng mga pagkakataon. Mr. Ye, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Ipapabagsak ka ng aming White Shark Gang. Bang 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 bang. Gitling. 5 sunod-sunod na bala ang tumama sa ulo ni Zhou Shoujing sa loob. Matapos itapon ni Yefan ang baril, tiningnan niya ang bangkay, na ang ulo ay nabasag, at pinunasan ang dugo sa kanyang mukha. Sa isang kisap mata, wala na ang dalawang nangungunang figure ng White Shark Gang, ang pinuno ng gang na sina Zhou Shoujing at Tang Zuang Zhang Huwei. Ang isang grupo ng mga tao mula sa White Shark Gang ay labis na natakot kaya tumakbo sila palayo, at ang mga ring snake killer sa ikalawang palapag ay ibinabandi ng kanilang mga baril at nagsimulang tumakas. Wala nang nang-ahas na manatili pa rito, dahil sa takot na mapatay sila ni Yefan sa sandaling lumingon siya. Sa katunayan, hindi interesado si Yefan na patayin ang gayong grupo ng mga inosenteng lalaki. Ang mga taong ito ay lumabas lamang upang humingi ng pagkain. Ang totoong pera ay kinuha ng mga pinuno tulad ni Zhou Shoujing at Gui Snake. Tiningnan ni Yefan ang oras, gabi na, kaya nagplano siyang bumalik. Pagkatapos ng ilang mabilis na pagtalon, tumakbo si Yefan mula sa hardin sa likod ng villa patungo sa isang kalapit na kalsada at nawala sa gabi. Kinabukasan, madaling araw. Bumangon ka. Hugasan ang iyong mukha, magsipilyo, at magpalat ng damit. Si Su Qingzhou ay nakatayo sa tabi ng kama, tinitingnan ang lalaking nakahiga, lalo na ang malalakas na kalamnan sa kanyang dibdib, baywang, at hita, at hindi maiwasang magmukhang namumula. Hindi katakataka na ang taong ito ay mabilis na mag-react, ang kanyang lakas ay napakahusay, ang kanyang mga kalamnan at linya ay mukhang pambihira, naisip ni Su Qingzhou sa kanyang sarili. Binuksan ni Yefan ang kanyang mga mata, humikab, sok sok sok. Xiaoshu, bakit ka pumunta sa kwarto ko? Bilasan mo at kunin mo ang certificate. Pagkatapos mong makuha ang certificate, pumunta ka sa ospital at ipakita mo kay Lola. Bilasan mo. Mabilis na utos ni Su Qingzhou. Tumalikod si Yefan na may dalang carp at bumangon mula sa kama. Babangon man siya, ang susi ay ang boxer shorts sa ibaba, halatang mataas ang fighting spirit. Ah, pervert. Anong ginagawa mo? Si Su Qingzhou ay nagmamadaling tumalikod, ang kanyang puso ay bumilis. Napakamot ng ulo si Yefan, ito ay isang physiological phenomenon, bakit ka nasa sabik? Ibig sabihin ay malusog kami ng asawa mo. Hindi ikaw. Walang hiya. Napag-alitan si Su Qingzhou. Walang pakialam si Yefan, nahihiyang ngumiti siya at sinabing, Xiaoshu, nagmamadali kang kunin ang certificate sa akin kaninang umaga. Mukhang naisip mo ito ngayong gabi. Ayoko lang na mag-alala si Lola sa akin bago siya umalis, huwag mo nang isipin iyon, wala itong kinalaman sa iyo. Napag-isipan ko na. Gusto lang ni Lola na makita kaming ikasal. Kapag tapos na pagkatapos ng hiwalayan ng kasal. Sabi ni Su Qingzhou. Nanigas ang mukha ni Yefan, ano naman sayo? Ganon ka pa rin baka prejudice sa kasal. Wala akong pagkiling laban sa kasal, ngunit ako ay may kinikilingan laban sa iyo. Malamig na bamantong hininga si Su Qingzhou at lumabas ng silid. Si Yefan ay malapit ng bamantong hininga, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito at sumigaw, Xiaoshu. Pumasok ka na sa aking silid, maaari ba akong pumunta sa iyong silid at gisingin ka sa hinaharap? Kung maglakas loob kang pumasok, tumalon ako sa gusali. Ang tugon ni Su Qingzhou ay nagmula sa labas.
Ang mukha ni Ye Fan ay gusot. Sa matigas na ugali ni Su Qingzhou, maaari talaga siyang tumalon, kaya hindi siya nakipagsapalaran sa ngayon. Sa oras na ito, may tumawag sa kanyang cellphone. Nang makitang si Ning Zimo iyon, kinuha ito ni Ye Fan. Ninger, anong nangyari kaninang madaling araw? Tinatanong mo pa ako. Anong ginawa mo habang natutulog ako kagabi? Halatang nabalisa si Ning Zimo, at bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.